Hanggang sa sasakyan ay labag pa rin sa loob ni Hana ang pagsama kay Ezekiel dahil wala siyang balak magtrabaho sa kumpanya ng pamilya nito. Pero kung bakit hindi niya nagawang tumutol sa pakiusap nito kanina ay hindi niya alam. Habang nagdadrive ito'y napansin niya ang singsing nitong suot. Something like an engagement of wedding ring. Lalo siyang naguluhan sa sitwasyong pinasukan niya. Kalahating oras lang ay nasa opisina na sila ng Albano Corp. Dinala siya ni Ezekiel sa opisina nito at sandaling kinausap ang sekretarya para sa ibang appointment nito bago siya nito dinala sa katabing opisina. This will be your office starting today. Ipapatrain kita kay Shari habang nasa conference ako. May meeting din ako sa labas after lunch but I will be back by 5 o'clock. Tuloy-tuloy nitong sabi. Pumasok naman kaagad ang sinabi nitong magti-train sa kanya dahil kailangan na nitong pumunta sa conference room. Good morning, wika ng babae at ngumiti. Nasa 40 na siguro ito kung hindi siya nagkakamali. Mukha naman tong mabait at hindi mahirap pakisamahan. Good morning, ganting bati ni Hana. Sino ang dating nasa pwestong ito? Ako, pero magmamigrate na kasi kami ng pamilya ko sa Canada. Buti dumating ka kaagad. Oh no, sa totoo lang wala akong idea sa lahat ng ito. I don't know if I could meet their expectations. Kayang-kaya mo yan. Anyway, 2 buwan pa naman ako dito dahil nakiusap si Zerzik na i-train ka ng maayos para hindi ka mahirapan. Salamat, pero kung nahihirapan kang i-train ako, sabihin mo na kaagad ha? Sige, pero sa tingin ko hindi naman. Nakangiti nitong wika. Nang magsimula silang magtrabaho ay nakalimutan ni Hana ang oras sa pagiging abala. 12:00 nang lumabas si Shari para mag-lunch. Sasabihin na ako sa iyo. Tawag niya rito nang palabas ito ng silid niya. Ang sabi ni Zerzik, sabay na kayong magla-lunch. Sagot nito bago tuluyang lumabas. Napasandal si Hana sa swivel chair at sandaling pumikit. Hindi pagod ang katawan niya kumpara sa trabaho niya bilang receptionist. Pero natuto yung utak niya sa dami ng trabaho at mga report na kailangang ipasa. Kulang yata ang 2 buwang training para makabisado niyang lahat ng iyon. Narinig niya ang mahinang pagbubukas ng pinto at pagsara din kaagad. Alam niyang si Ezekiel yon dahil sa pabangong pumuno sa silid niya. Agad naman siyang dumilat at nakita niyang nakaupo ito sa gilid ng mesa. Napagod ka na? Masuyo nitong tanong. Medyo, this is not a typical job for me. Masyadong mataas para sa tulad ko. What do you mean masyadong mataas para sa tulad mo? This is managerial job, Ezekiel. Masanay ako maging receptionist ng hotel o flight stewardess. This is not my home. You'll get used to it. Halika na, mag-lunch na tayo. Hinila ni Ezekiel ang kamay niya kahit napilitan siyang tumayo. Pinauna naman siya nitong lumabas ng silid. Sa isang malapit na restaurant naman siya ni Ezekiel dinala at ito na rin ang umorder ng pagkain. Magkatabi sila sa upuan imbis na magkatapat at nararamdaman niya ang paminsan-minsang pag-aalay nito sa likod niya habang nag-uusap sila tungkol sa trabaho. Pagkatapos kumain ay kaagad siya nitong inihatid sa opisina dahil may meeting pa ito sa labas. Napakagwapo ni Zerzik, no? Wika ni Shari pagkalis ni Ezekiel. Mumiti lang si Hana at muling itinuon ang atensyon sa trabaho. Ang swerte na mapapangasawa niya. Hindi niya alam ang isasagot at hindi rin niya gustong pag-usapan dahil kakikilala pa lang niya kay Shari. Pero wala yata itong balak na tumigil sa pagkukwento na nagbigay ng kuryosidad sa kanya. Ang balita ko ikakasal na nga yan eh. Kaso nasa ibang bansa pa yung babae dahil nagmamasteral. Pero ang sabi malapit na rin daw umuwi. Agad umahon ng sakit at paninubugho sa dibdib ni Hana at naalalang nakita niyang singsing ni Ezekiel kanina na hindi nito suot kahapon. Akala niya hindi pa ito nakaka-move on sa kanila. Pero siya yata itong hindi pa dahil nasaktan siya kaagad sa nalaman kay Shari. Wala naman siyang nababanggit, may ni Hana na sabi. Hindi pa naman kasi talaga pinagsasabi. Baka kapag dumating na yung babae, saka palang i-announce ang engagement nila. Lalong nagsisikip ang dibdib ni Hana. Kung pwede lang tumakbo palabas ng building ay ginawa na niya. Mali na sumampa siya kay Ezekiel at tanggapin ang trabahong inalok nito. But she can't turn her back now. Pwera na lang kung makakapagbigay siya ng matibay na dahilan. Ang natitirang oras niya sa maghapon ay naging kabagot-bagot pero pinilit niyang tapusin ang trabaho. Bago dumating si Ezekiel ay ang ama nitong pumasok sa opisina niya. I'm glad that you accepted Ezekiel's offer to work here, Hana. Panimula nito.
Hindi ko rin ho sana gustong tanggapin. This is too much and I don't think I can handle this. But Ezekiel, trust you so much. Naniniwala rin akong kaya mo. What's the problem, Papa? Bungad ni Ezekiel nang pumasok sa opisina niya at nagulat na naroon ang ama. Kinakamusta ko lang si Hana sa bago niyang trabaho. Ang sabi ni Shari, madali naman siyang matuto. Just give it some time, Papa. Hindi pa ba kayo uuwi? Pauwi na iho, mag-usap tayo mamaya sa bahay. Wika ng ama nito at tumayo na. Naiwan silang dalawa ni Ezekiel sa silid na yon, na napuno ng katahimikan. Umuwi na tayo. Inayos ni Hana ang gamit saka naunang lumakad palabas habang nakasunod sa Ezekiel. Gusto mo bang kumain na muna? Tanong nito habang naglalakad sila sa parking lot. Gusto ko nang umuwi, Zeke. Baka hinahanap na rin tayo ni Nathan. Pagsakay sa kotse kagad si Hanang pumikit dahil sa biglang pagsakit ng ulo. Inayos naman ni Ezekiel ang seatbelt niya na ikinagulat niya dahil naramdaman niyang kamay nitong naglanda sa dibdib niya. Alam rin niyang malapit ang mukha nito sa kanya dahil ramdam niyang mainit itong hininga. Bago pa siya magdesisyong imulat ang mata ay lumapat ng mga labi nito sa kanya. Sandaling tumigil ang mundo niya. 2 taon niyang nakalimutan ang epekto ni Ezekiel sa kanya at ngayon ay bumalik ding lahat sa isang iglap lang. She still loved this man that hurt and betrayed her. She responded to his kisses but tears fell from her eyes. Agad na tumigil sa paghalik si Ezekiel at lumayo sa kanya na tila isa ring pagkakamali ang ginawa nito. Hanggang sa makarating sila sa mansyon ay walang gustong magsalita. Agad siyang bumaba sa sasakyan pagpasok sa garahe. Tinanong niya si Nathan sa katulong at sinabing natutulog na raw ito dahil napagod sa paglalaro sa maghapon. Tumuloy siya sa silid at nagbihis habang ang isip ay nangyayaring paghalik ng binata sa kanya kanina. Kung totoong ikakasal na ito sa iba ay hindi na yun dapat pang mangyari. Ilang minuto lang ay tinawag naman na siya ng katulong para maghapunan sa komedor. Pagbaba niya naroon na si Ezekiel at mga magulang nito at nag-uusap sa kalagayan ng kumpanya. May pinag-uusapan din ng mga ito na isang babae ng hinala ni Hana ay ang babaeng sinasabi ni Shari na mapapangasawa nito. Sa susunod na buwan ng dating ni Maricar, ano bang balak mo? Mag-uusap pa lang ho kami pa, mabait ang batang yun at siya kung magiging magaling na negosyante. Kaunting panahon lang ang meron kayo. Pero alam kong maiayos niya ng mabuti ang kasal mo. Kulang na lang ay umatras si Hana sa kinatatayuan at bumalik na lang sa silid. Tumigil naman sandali sa pagsasalita si Ezekiel nang mupo siya at nagsimulang sumandok ng pagkain. Tahimik lang siyang kumain habang patuloy sa pag-uusap ang mag-ama tungkol sa hotel. Mabilis naman siyang natapos ng pagkain dahil tila wala siyang gana. 9:00 na hindi pa rin siya dalawin ng antok kaya't lumabas siya sa balkonahe para sumagap ng sariwang hangin. Nakumpirma niya kanina lang na totoong ikakasal na ito. Ngayon siya nagsisisi na iniwan niya ito 2 taon nang nakakaraan. Ngayon ay nasasaktan siya ng labis dahil hindi na sa kanyang pag-ibig nito. Akala niya mahal pa rin siya ng binata kaya siya isinama dito pero nagkakamali siya. Marahil ay gusto lang nitong patunayan sa sarili na wala na siyang halaga dito at ipamukha ang pagkakamali niya. Hindi ka gaano nakakain kanina. Wika ng balitaw ng boses mula sa katabing silid. Mas gusto ko na magpahinga. Mabilis ni Hana na sagot. Nasamyo niya kaagad ang sabong paligot bumalik muli ang alaala nung magkasama pa sila sa kondo. Hindi ni Hana gustong mabuksan niyo itong muli. Ang damdamin niya rito pero tila mahirapan siya dahil ibang sinisigaw ng puso ni Ezekiel. She wanted him again in her life. Then, why are you standing here instead of trying to get some sleep? Lumapit nung lalo sa kanya, tinapit na siya sa bewang kaya't napapikit siya. Kailangan niyang panaigin ng matinong kaisipan kung hindi mauulit ang pagkakamali niyang mahalin ito. Gayong may ibang babaeng dapat nitong pag-alaya ng pag-ibig. Tila ba sa lahat ng pagkakataong iibigin niya ang binata ay may kahati siya rito. Papasok na ako sa loob. Pilit si Hana na kumawala mula dito at mabilis na bumalik ng silid niya. Nakita naman niyang bumalik na rin ito sa sariling silid. Pinilit niyang matulog pero hindi pa rin siya dalawin ng antok. Kung naka-move on na ito sa kanya ay kailangan niya rin ipakita na wala na siyang damdamin dito. Lalo at siyang lumayo at nang iwan dati. Kailangan lang niyang makita ang kalagayan ng pamangkin kapag nakilala ito na mapapangasawa nito. Kapag maayos naman itong pakitunguhan si Nathan ay aalis din siya rito. Pero kung hindi, iuwi niyang muli ng Ilocos. Pagkatapos, ilalayo siyang mulit hindi na sila makikita pa. Maaga pa rin si Hana na nagising kinabukasan sa kabila ng puyat dahil sa maraming alalahanin.
Ngayon nang simula ng pagpapanggap niya para ipakitang naka-move on na rin siya. Mula nang sinundo sila sa Ilocos ay napansin niyang mas madalas na pagiging seryoso ng dating kasintahan. Kailangan nilang maging magkaibigan alang-alang kay Nathan. Kailangan niyang isantabi ang nakaraan. Pagbaba niya sa komedor ay naroon ng papa nito at humihigop ng kape habang nagbabasa ng dyaryo. Nagulat ito pagkakita sa kanya. "Maaga kang gumising, Hana." Ang sabi ni Ezekiel ay 9:00 pa kayo makakarating ng opisina. "Marami hong trabaho ngayon. Kailangan kong magamayan kaagad ang trabaho dahil 2 buwan na lang ang ilalagi ni Shari." Hindi na naman na ito muling nagsalita kaya't mabilis nang tinapos ang pagkain. Mabilis din siyang naligo at nagbihis. 7:30 nang lumabas siya ng silid para pumunta na sa opisina. Nagulat siya nang makitang palabas din si Ezekiel mula sa silid nito na tila kagigising lang. Napakunot ang noo nito nang makita siya. "Bakit napakaaga mo? 8:00 ay nasa opisina na si Shari. Mauna na ako sa'yo." Lumakad siya palayo dito para iiwas ang tingin sa katawan nitong walang damit pang itaas. "Hintayin mo ako sa baba, sabay tayong aalis." Malakas ni Ezekiel na wika dahil halos nasa ibaba na siya ng hagdan. "Magta-taxi na ako, Zeke. Take your time," sagot niya at tuloy-tuloy na lumabas ng bahay. Makalipas ang kalahating oras ay nasa opisina na siya. Pagdating sa silid ay naabutan niya si Shari. Nakausap ang isang lalaking halosing edad lang ni Ezekiel. Ngumiti ito sa kanya at gumanti siya ng ngiti. Ipinakilala naman siya ni Shari dito. Siya si Lucas, Hana. Siya ang in-charge sa advertising at promotions ng hotel. Isa rin siyang modelo kaya maraming connection sa media. "Hi," ganti niyang wikang inilahat nito ang kamay. "I'm Hana Lauricio. Nice meeting you. Napaganda naman pala ng makakatrabaho ko, Shari." Pabiro nitong wika. "Mukhang magkakasundo tayo kung puro papuring ibibigay mo sa akin, Lucas." Ganti ang biro ni Hana sa binata. "Are you still single?" Tanong nito. "Yes. So am I. Let's have some lunch later. Treat ko." Wika nito nang may malapad na ngiti. "Naku, Lucas, huwag kang mabilis dahil baka mawalan ako kagad ng ET train. Hindi ko na pwedeng iatras ang araw ng flight ko." Biro naman ni Shari. "Don't worry, I will take care of her." Sagot naman ito habang nakatingin ng seryoso sa kanya. Sandali si Hana na na-conscious sa pagkakatitig nito. "Kailangan na nating magtrabaho." "Bakit ka nga pala nandito?" Tanong niya sa binata. "Kailangan ko lang ipa-approve ang bagong advertisement ng hotel. Would you like to see it?" "Sige, sino bang mag-approve niyan?" "Si Ezekiel, but first I want to show it to you and tell me your thoughts about it." "Sure. I will be back. Kukunin ko lang sa opisina ko." Tumalikod dito kaagad at lumabas ng opisina niya. Binuksan ni Hana ang laptop at nagsimulang magtrabaho habang hindi pa bumabalik si Lucas. Kalahating oras pa bago ito nakabalik. Agad inabot sa kanya ang USB at umikot sa gawin niya para makita nilang pareho ang screen. Nang mag-play ang video ng advertisement ay nilapit itong mukha sa kanya. Si Shari ay nasa likod naman nila na nakikipanood din. Pagkatapos ma-play ang buong video ay nagbigay na komento si Shari. Pero dahil wala pa si Hanang idea ay ang dalawa lang ang nag-uusap. Napansin niyang nakahawak pa rin si Lucas sa itaas ng swivel chair niya habang nakipag-usap kay Shari. Nahalata din niyang sadya nitong nilapit ang braso sa kanya na gusto niyang lumayo ng konti. Nang ilapat itong kamay sa likod niya habang patuloy na nagsasalita ay siya namang pagbukas ng pinto at bumungad ang mukha ni Ezekiel. Naningkit ang mga mata nito habang pinaglipat-lipat ang tingin sa kanila ni Lucas. "Anong pinag-uusapan niyo?" Seryoso nitong tanong. "Pinakita ko lang kay Hanang bagong advertisement bago ko ipakita sa'yo." Paliwanag nito. "Dalhin mo sa office ko dahil ako mag-a-approve niyan." "Sure," sagot naman ni Lucas na tumuwid ng tayo. Tinanggal naman ni Hana ang USB na nakasaksa sa laptop at inabot kay Lucas. Naramdaman niyang bahagyang hinaplas ni Lucas ang kamay niya at nakita yun ni Ezekiel. Siya naman ay pilit pa rin naging kaswal sa inasar nito. "Aayusin ko lang isang clips saka ko iaakit sa'yo." Tumango naman to. Si Lucas ay bumaling sa kanya bago lumabas ng silid. "Sa labas na tayo mag-lunch," wika nito. "May meeting kami sa labas, Lucas. Isasama ko siya sa meeting ko with Mr. Corpus." Wika ni Ezekiel na kinagulat ni Hana dahil wala naman silang usapang ganoon. "Dinner na lang kung ganoon. May lakad ka ba mamaya?" Tanong ni Lucas sa kanya. Sandali siyang naguluhan. "I will let you know, Lucas. Depende sa dami ng trabaho." "Sure," sagot nito tuluyang lumabas ng silid. Pagpasok sa loob ay kaagad siyang umupo sa receiving chair.
Si Ezekiel naman ay sa swivel chair nito. Sandali siya nitong tinitigan. Did Lucas invite you out? Nagyaya ng lunch. Why? And what did you say? Ikaw na sumagot kanina, hindi ba? Lucas is a player, Hana. Baka makuha ka sa matatamis na salita. Yan lang bang dahilan para papuntahin mo ko dito? Sandali ito natigilan bago nagsalita. Aalis tayo ng 11:30 to meet Mr. Corpus, okay? Matipid niya ang sagot. Hindi naman na ito nagsalita pa. Yun lang bang sasabihin mo? Maaga rin tayong uuwi mamaya. Hindi natin naabot ang gising si Nathan kagabi at kanina'y maaga kang umalis. Alam ni Hana na iniiwas siya nito sa paanyaya ni Lucas na kung bakit ay hindi ni Hana alam. If he is going to marry someone else, wala na dapat itong pakialam sa kanya. I am going out with Lucas, Ezekiel. Hihintayin ko na lang na magising si Nathan bukas bago ako pumasok. Wika niya bago lumabas ng silid nito. Nakita ko kung paano katingnan ni Sir Zeke kanina, Hana. Alam ko sa kanila ka umuuwi. May namamagitan ba sa inyo? Tanong ni Shari pagkabalik ni Hana. Napatitig siya dito at nagdalawang isip kung ipagkakausap niya ang tungkol sa kanila ng dating kasintahan. He is my ex-boyfriend, Shari. Wika niya sa huling ikinagulat nito. But please, don't tell anybody. Maasahan mo, Hana. Napayo ko si Hana para itago ang damdamin. Nandito lang ako kung kailangan mo nakausap. Bakit ka sa kanila umuuwi? So, totoong may namamagitan sa inyo? Wala, mahigit 2 taon na kaming wala. Hindi niya idinitalya lahat sa kaharap ang nakaraan nila ni Ezekiel. Sa tingin ko ay mahal mo pa rin siya. At kanina'y kulang na lang sigawan niya si Lucas nang yayain ka ng tao na kumain sa labas. Ang sabi mo ikakasal na siya, hindi ba? Iyon ang naririnig ko. Pero bakit sa kanila ka nakatira? Kapatid kong una niyang naging kasintahan at may anak sila. Kailangan kong malaman na maayos ang ilagay ng pamangkin ko bago ko siya tuluyang iwanan. Hindi naman na nagbigay ng komento si Shari kung bakit sila magkapatid ang nagkaroon ng relasyon dito. You are hurting yourself, Hana. Now that you know, alam mong hindi na rin ako magtatagal sa trabahong ito, Shari. Kapag nakasal na si Ezekiel at makita kong tanggap na mapapangasawa niyang pamangkin ko, ay aalis din ako. I can stay longer than 2 months, Hana. Ikaw nang bahala mag-train kapag nagpasya kang tumigil sa pagtatrabaho. Pero ang alam ko yung next month ng kasal nila dahil ihahabol sa birthday ni Sir Zeke ang pag-a-announce ng pagiging CEO niya sa Albano Hotel. Mas maganda akong ganon para makapag-desisyon ako kaagad. I still have my contract waiting in Singapore at kailangan ko makabalik kaagad doon bago pa sila magdesisyong ibigay sa iba. Basta kung may problema ka, sabihin mo lang. Your secret is safe with me. Salamat, Shari. I am taking Lucas' invitation. Magandang distraction para sa 2 pananatili ko dito. Tama ka, pero mag-iingat ka rin kay Lucas dahil bihira yung magseryoso sa babae. Baka ma-in-love ka na naman doon. Lihim siyang natawa sa sinabi ni Shari. Totoong may itsura din si Lucas pero hindi nito kayang palitan si Ezekiel sa puso niya. I will never fall in love with Lucas. I can assure you that. Bakit? Dahil si Ezekiel pa rin ang mahal mo? Hindi si Hana sumagot at tinuon na lang ang pansin sa screen ng laptop. Wala nang dahilan pa para aminin ang damdamin niya kay Ezekiel. Eksaktong 11:30 nga ay naroon si Ezekiel sa opisina niya, dala ang susi ng kotse nito. Pero na makitang abala pa sila ni Shari ay umupo muna ito at pinanood hanggang sa matapos. Nagpaalam siya kay Shari bago kinuhang bagat na unang lumabas na silid. Agad naman siyang nahabol ni Ezekiel sa ilang hakbang lang at inalalayan siya sa likod habang pupunta sa elevator. Dahil may mga mangilan-ngilang executive ang lumabas para mag-lunch ay halos puno ng elevator. Naramdaman ni Hana ang kamay nitong halos pumaikot na sa bewang niya na nagdudulot ng kakaibang damdamin. An old familiar feeling of belonging and protectiveness. Hanggang sa makarating sila sa kotse ni Ezekiel sa parking lot, hindi na naalis ang kamay nito at hindi niya na rin iniwas ang katawan. Nang ihinto nitong sasakyan sa isang restaurant ay kagad siyang bumaba. Nagulat si Hana na sa pandalawahang mesa lang sila umupo dahil ang alam niya ay ka-meeting nila si Mr. Corpus. Where is Mr. Corpus? 2:00 pang meeting natin sa kanya. Kumain na muna tayo. Kinainis niyang kaswal nitong sagot at kung bakit siya nito dinala sa isang lunch date. Kung siyang pakakasalan nito, hindi niya gugustuhin may kasama itong kumain sa labas sa isang fine dining restaurant na may romantic ballad background music. It is obviously a lunch date and he is playing with her while his fiancé is away. A simple invitation will do, Ezekiel. Hindi mo kailangan magsinungaling para lang imbitahan ako. You should learn from Lucas how to ask properly. A twisted smile showed on his lips. Kung gagayahin ko ang style niya, hindi kita kasama ngayon, sweetheart.
Hindi nakaligtas sa pandinig ni Hana ang endearment na yun na muling nagpaalala sa kanya sa nakaraan. So you trick me? No, I trick Lucas, sagot ni Ezekiel. Hindi na si Hana sumagot ng ihain ng waiter ang order nila at nagsimula na silang kumain. At dito na po nagtatapos ang 10 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.